Isa raw sa pinakamadaling araling wika sa mundo ang wikang Filipino. Base po yan sa listahan ng isang website. Kaya naman ang ilang banyaga na iengganyong matuto ng ating wika. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Kalahati dugong Espanyol, kalahati na may lahing Hapon. Pero kung magsalita at makipag-usap, Mangkaluto, pwede tumawad? Pare, toma tayo. Yan mo naman. Pinoy na Pinoy. Mahigit 3 buwan pa lang na nag-aaral si Hideo ng wikang Filipino pero matatas na siya sa pakikipagtalastasan. Sa ano pa nga ba kundi Filipino? Astig, mahal kita, gusta ka. Tumataginting na 43,000 piso ang ginastos ni Hideo para sa one-on-one private lessons sa pag-aaral ng wikang Filipino. Pero sulit naman daw dahil gamit naman daw niya ito sa kanyang trabaho bilang model actor. Kasi yung plan ko to stay here long. Siguro mga 5 ng tao. And importante para sa akin marunong ng Tagalog kasi may maraming kaibigan. At importante din para yung career ko dito sa Pilipinas to my work. So kaya I'm studying Tagalog. Isa lang si Hideo sa mga banyagang matatas ng managalog sa bansa. Simple lang naman daw kasing matuto ng Tagalog. Katunayan kabilang nga ito sa top 10 easiest languages to learn ayon sa website na languagehackingguide.info. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mas madali raw talagang matutunan ang wika natin dahil na rin sa dami ng impluwensya at hiram na salita mula sa mga mananakop ng Pilipinas. Gaya na lang ng silya at sorbetes na mula sa salitang Kastila, buwan at palayok na mula sa Malay, pechay at pansit mula sa Chinese, at salamat mula sa Arabic. Yung wika kasi natin ay highly syllabic. Pagka sinabing syllabic, lagi nating binibigkas ang consonant na may kasamang vowel. At consistent ang ating mga tunog. Halimbawa, ang ating A, gaano man siya karaming beses lumabas sa loob ng isang salita, binibigkas siya ng malinaw. Malaking tulong din daw sa mga banyaga ang pagiging hospitable at accommodating ng mga Pinoy sa pagtuturo ng sariling wika. You know, what better way to connect with a person than to be able to speak their language? So Filipinos are everywhere. So learning Filipino and speaking to people with using Filipino, you're going to make friends a lot faster as well. So. Pero garantiya nga ba ng pag-unlad at progreso ng isang bansa ang husay nito sa wikang banyaga? Hindi pamantayan ng pagiging matalino o mabuting tao ang pagiging mahusay sa banyagang wika. At mas lalong hindi dito nakasalalay ang ating kaunlaran. Kung tutuusin, monolingual ang karamihan sa mga mauunlad na bansa sa Asia gaya ng Japan, Malaysia, Singapore at China at maging sa mga Europeyong bansa gaya ng France, Russia at United Kingdom. Nakatutuwang isipin na may ilang mga banyagang masigasig mag-aral ng Filipino. Gayong may ilan sa ating mga kababayan na mas matatas pa sa wikang Ingles kesa sa ating sariling wika. Nagkakatrabaho sila dito. Kaya mahalagang mapagnilay-nilayan anong silbi ng pagiging bihasa sa wikang banyaga kung sa sariling wika hindi ka matatas. Kilalanin natin kung anong meron tayo. Unang-una na ang wika dahil ang wika, dito na naka-envelope ang lahat eh. Ang ating pagkakakilanlan, ang ating kultura, lahat ng meron tayo bilang isang lahi. Ruth Cabal, GMA News.